Ako si Komi, 19 na taong gulang, estudyante, at certified lakwatsero ng bar. Kung may tropa kayong laging nag-aaya ng shot, isa pa, ako na yun. At kung may tao kayong kilala na kahit may exam kinabukasan, ay nasa dance floor pa rin, ako pa rin yun. Sabi nila, ang mga kwento sa bar, hanggang bar lang. Pero hindi ko inaakala na isang gabi, magbabago ang buhay ko. Dahil sa isang simpleng hangover. Friday night, nakipag-inuman ako sa tropa. Shot dito, beer doon. Tas may sumasayaw pa kami. Na parang kami yung bida sa music video. Wala akong maalala kung paano natapos ang gabi. Ang huli kong memorya ay yung tumatawa ako habang hawak ang mic sa karaoke. Sabay biglang blackout. Pagmulat ko ng mga mata ko, ibang kisame ang nakita ko. Hindi ito yung kwarto ko. Wala akong ideya kung nasaan ako. At higit sa lahat, may kayakap akong lalaki. Na-freeze ako. Parang biglang tumigil ang oras. Mainit ang bisig niya na nakapulupot sa bewang ko. Amoy alak din siya. Pero may halong bango na para bang sabon ng hotel. Tapos, ang gwapo pa. As in, gwapo na nakakakaba. Uy, gising ka na pala. Narinig ko yung boses niya. Paos pa dahil siguro sa puyat. Napatulala ako. Anong ginagawa ko dito? Halos pautal kong tanong. Umupo siya sa kama, ngumiti. Relax. Ako si Noriel. Nalasing ka kagabi. Munti ka nang mahulog sa sahig ng bar. Kaya yun, inuwi kita. Safe ka dito. Pakiramdam ko, gusto kong lumubog sa kama. Una, kasi hindi ko maalala kahit anong nangyari. Pangalawa, kasi ang gwapo niya at ang lapit-lapit niya. At pangatlo, kasi hindi ko alam kung bakit ako komportableng nakayakap pa rin sa kanya kahit gising na ako. At doon, nagsimula ang isang kwento na hindi ko inakalang mabubuo sa pagitan ng dalawang lasing na nagising ng magkasama. Pagkatapos ng nakakakilabot pero strangely comfy na paggising sa tabi ni Noriel, hindi ko alam kung matatakot ako o matatawa. Ang tanging nasabi ko lang sa sarili ko, Komi, ikaw na talaga. Lasengko ka na, hopeless romantic ka pa. Habang nagtatanggal siya ng kumot, bigla niyang sinabi, relax ka lang, wala naman nangyari kagabi, promise. Tulog ka lang talaga. Ako nga rin halos bagsak eh. Sabay abot ng isang basong tubig. Tubig muna bago ka lumabas, baka mahulog ka pa sa hagdan. Wika niya. Nakakahiya pero ininom ko rin. At doon ko na-realize, hindi pala siya yung typical na bar guy na puro forma lang. Malambing din. Paglabas namin ng kwarto, nagulat ako. Akala ko typical bachelor pad yung condo. Pero maayos, malinis. May mga halaman sa paligid ng bintana. Napapaisip tuloy ako. Barboy ba talaga to? O plantito in disguise? Gutom ka na siguro, sabi niya habang inilalapag ang dalawang itlog sa kawali.
Pasensya ka na, itlog lang ang meron ako. Simpleng breakfast lang. Napatawa ako. Sabi ko naman, okay na to kaysa sa kaninang yakap. Sabay tawa kami pareho. Habang kumakain kami, tanong ko, Noriel, bakit mo naman ako sinagip kagabi? Madami naman pwedeng umuwi sa akin. Tanong ko. Gumiti siya. Tapos hindi tumingin. Tapos sabi niya, ewan, siguro kasi ikaw lang yung nakakatawa kahit lasing na lasing. Sumasayaw ka pa sa ibabaw ng mesa. Kinanta mo yung theme song ng Sailor Moon. Wika niya. Napakagatlabi ako. Oh my God. Bakit hindi ko maalala yun? Wika ko sa sarili ko. Tapos ito, tawan-tawa siya. Tapos, sabi niya, sorry baka na-embarrass ka. Ang sagot ko naman, hindi naman. Kahit gusto ko nang maglaho. Pero sa loob-loob ko, parang may spark. Yung simpleng breakfast, yung simpleng kwentuhan, parang naging date. Bago ko umalis, nag-abot siya ng maliit na papel. Number ko, in case maulit yung ganitong eksena o baka gusto mo lang ng kasama sa bar, pwede rin. Wika niya. Kinuha ko. Nag-init yung pisngi ko. Sabi ko, salamat. Siguro, baka tawagan kita. At habang palabas ako ng kondo, napaisip ako. Bakit parang gusto kong bumalik agad? Akala ko pagkatapos ng breakfast, tuloy-tuloy na yung fairy tale. Pero bes, mali ako. Pagbalik ko sa kondo ni Noriel kinabukasan, hindi ako nakatiis na bumalik agad. Nagulat ako. Naka-boxer lang siya, nagsasayaw habang nagbabacuum ng sahig. Seryoso, parang music video ng isang boy band. Uy, bumalik ka. Pasok ka na, huwag ka na mahiya. Sabi niya habang tuloy pa rin sa pagsasayaw. Ako naman, nakakunot na noo. Noriel, tanghali na. Hindi ka ba papasok sa trabaho? Trabaho, freelancer ako. Flexible ang oras. Sagot niya. Sabay taas ng kilay. Doon ko na pagtanto, magkaiba pala kami. Ako, structured, laging may plano. Siya, bahala na si Batman. Habang kumakain kami ng lunch, sabi ko, hindi ka ba natatakot sa future? Parang chill ka lang palagi. Ngumisi siya, sabi niya. Kailangan ba palaging takot? Hindi ba pwedeng enjoy lang? Hindi ko alam kung may inis ba ako o mahuhulog lalo. Pero yung ngiti niya, nakakahawa. Sa pagsapit ng gabi, niyaya niya ulit ako sa bar. Last time kasi lasing ka para pair. This time ako naman yung sasama sa'yo. Pero ikaw yung bahala sa akin. Ayun na nga. Biglang ako na yung naging responsible kuya sa diskarte niya. Inhatid ko siyang lasing. At guess what? Siya naman yung nakayakap sa braso ko buong biyahe. Ang init ng braso mo. Bulong niya bago siya nakatulog sa jeep. Grabe, para akong kinoryente. Habang binibit-bit ko siya papasok ng kondo, napapaisip ako. Bakit ko nga ba ginagawa to? Hindi naman ako babysitter. Pero kasabay nun, bakit parang ayokong huminto? Niyaya ulit ako ni Noriel sa bar. Oo na, lagi lang bar. Sabi niya, promise, chill lang. Di tayo magpapakalasing.
At first, okay naman. Tumatawa lang kami, nag-uusap habang may tugtog sa background. Pero biglang dumating yung tropa niya. Gwapo din. Tapos, guess what? Inaya siya agad sa dance floor. At si Noriel ba, go lang siya. Sumama agad. Iniwan ako nakaupo sa table. At ayun na. Nakita ko nakangiti siya habang tinuturuan ng tropa niya ng dance step. Parang slow motion yung eksena. Wait lang. Bakit parang ang sakit sa dibdib? Hindi ko alam kung dahil naiwan ako mag-isa o dahil may ibang humahawak sa balikat niya. Basta ang alam ko lang, ayoko. Pagbalik niya sa table, agad ko siyang tinabihan. Sabi ko, enjoy ka. Tanong ko pero obvious na may asim yung tono ko. Gumisi siya. Uy, nagsiselos ka? Boom, sa pool. Sabi ko, hindi oh. Mabilis kong sagot, sabay lagok ng beer. Pero halata yata kasi bigla siyang yumuko at bumulong sa tenga ko. Sabi niya, kung nagsiselos ka, ibig sabihin ba nun? May gusto ka sa akin? Ayun, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Wala akong masabi. Nanahimik na lang ako. Pag-uwi namin, tahimik pa rin ako. Pero bago kami pumasok sa kondo, hinawakan niya yung braso ko. Sabi niya, Komi, huwag kang mag-alala. Kung may gusto man ako, ikaw lang yun, wala nang iba. Legit, kinilig ako pero syempre kunyari deadma pa rin. That night, nakatulog ako sa sopa niya at habang nakapikit, bigla ko na lang naramdaman may kumot na isinapin sa akin. Pagdilat ko ng konti, si Noriel pala. Nakatitig lang tapos ngumiti. Tapos sabi niya, good night, Komi. Natulala naman ako. Isang linggo na rin mula nung nagselos ako sa bar. Since then, medyo awkward kami ni Noriel. Hindi na kasing kulit dati at parang lagi akong naiilang kapag may kasama siya. One night habang nanonood kami ng Netflix sa kondo niya. Netflix and chill ang peg. Bigla siyang tumayo at pinatay ang TV. Sabi pa niya, wala akong gana manood. Kung hindi mo ako kinakausap ng maayos. Sabay upo ulit sa tabi ko. Tahimik ako. Kasi hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero siya, diretso na agad. Komi, nagsiselos ka ba talaga nung nasa bar tayo? Hindi ko siya matingnan. Sabi ko, hindi no. Pero ang hina ng boses ko, parang ako mismo hindi naniwala. Tapos, bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Seryoso yung mukha niya. Wala nang tawa-tawa. Sabi pa niya, kahit itanggi mo, alam ko na. At okay lang kasi gusto ko rin naman na ako lang yung nasa isip mo. At ayun na. Para akong nahulog sa sahig pero hindi naman. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Sabi niya, simple lang. Gusto kita, Komi. Simula nung unang beses kitang nakita na natulog dito sa kondo ko. Ewan ko pero parang ang hirap mo nang alisin sa buhay ko. Parang kinabog ang buong pagkatao ko sa sinabi niya. Tahimik muna ako. Hindi ko alam kung matatawa, matatakot o kikiligin. Pero at the end, wala na akong choice kundi ang
umamin na rin. Noriel, gusto rin kita eh. Siguro kaya ako nagagalit, kaya ako nagsiselos kasi natatakot akong mawala ka. Nagkatinginan kami ilang segundo lang pero parang isang oras. Then ayun na, dahan-dahan siyang lumapit. Hindi halikan agad kundi yakapan muna. Grabe kayo. Yung tipong mahigpit, yung para bang ayaw ko na niyang bitawan. At sa wakas, bulong niya. Simula ngayon, hindi na kita iiwan kahit saan. Ikaw at ako na. Doon ako tuloy ang natulala. First time ko yatang umiyak sa harap niya pero hindi dahil malungkot, kundi dahil sobrang gaan sa pakiramdam. Matapos ang pagkakaaminan namin ni Noriel, ilang araw kaming hindi mapaghiwalay. Pero this time, hindi na kami nagtatago sa biro o inom. Mas genuine na. One weekend, inaya niya ako mag-out of town. Sabi niya, break muna tayo sa bar scene. Ikaw at ako lang. Gusto kong ipakita sa'yo kung ano yung mundo na walang ingay, walang lasing, walang kalokohan, kundi tayo lang. Sumama ako at nag-road trip kami papunta sa isang maliit na beach resort sa Batangas. Grabe yung vibe. Malayo sa lahat, malamig ang hangin, tapos may alon na parang music sa background. Naglakad kami sa tabing dagat. Barefoot, tawa lang ng tawa. Parang wala kaming problema. Parang dalawang bata na nakatakas sa gulo ng Maynila. Habang nakaupo kami sa buhangin, nakatingin sa horizon, bigla siya nagsalita. Sabi niya, Komi, simula nung dumating ka sa buhay ko, hindi na ako yung dating bar boy. Hindi ko na hanap yung ilaw ng club. Hindi ko na kailangan ng alak para maging masaya kasi nandito ka na. Grabe yun. Ramdam ko yung bawat salita niya. At hindi ko napigilan. Sinagot ko siya. Sabi ko, ako rin, Noriel. Hindi ko kalain na yung simpleng pagkakatulog ko sa kondo mo, magbabago pala lang ang lahat. Ikaw yung ingay at katahimikan sa buhay na gusto ko. Tumingin siya sa akin, tapos ayun na, halik na. Pero hindi basta halik, yung tipong seal. Na kahit saan pa kami mapadpad, kami pa rin sa huli. Ngayon habang sinusulat ko to, nandito pa rin kami sa tabing dagat. Nakapatong yung ulo ko sa balikat niya. Hawak niya yung kamay ko at pareho kaming nakangiti na parang wala nang bukas. Kung tutuusin, dati akala ko laro lang ang lahat. Akala ko si Noriel ay isang bar boy, laging lasing, laging magulo, laging may kabit na kwento tuwing madaling araw. Pero mali ako. Sa likod ng ingay ng bar, may lalaking marunong magmahal. May lalaking handang umamin, handang magselos, handang lumaban para sa isang tao na katulad ko. At ako naman, ako yung simpleng Komi na minsang natakot pero sa huli, natutong kumapit. Kasi hindi lahat ng kaguluhan nakakasama. Minsan, doon mo pala matatagpuan ang tahimik at tunay na pagmamahal. Kaya ngayon, wala nang barboy.
Ang meron na lang, si Noriel at Komi. At ang pangakong kahit saan kami mapunta, hindi na kami muling magkakahiwalay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana nagustuhan niyo ang kwento ko. Mahal ko kayo.